Hello mga kaigsunan, mga kaibigan, mga igsuon ko sa Ginoo. Maayong hapon sa tanan. I hope nga masabtan ninyo kini ini kahaponon akong ipaambit nga mensahe nga gikan gayud sa Biblia. I am strictly based on the Bible because ang Bible, mga kaigsunan, may hapon sa tanan. Ang Bible is written by the apostles, no? According sa 2 Peter chapter 1 verse 21, no? Walay propesiya nga gikan sa tao kundili ang mga balaang tao gidiktahan sa balaang espiritu sa Dios, di ba? Right? So dapat maminaw ang tao, whole Philippines, no? Whole Philippines and whole world maminaw niining katapusang mga adlaw. Ako nang sulti, ako nang ibulgar ang mga sayop ug akong isangyaw ang kamatuoran ngadto sa tanang katawuhan, mga kaigsunan. Luzon, Visayas, Mindanao. Makinig kamo sa pulong sa Ginoo nga gamhanan og balaan, nga nagdalag protection nga tao, nagdalag panalangin sa tao, nagdala og kalinaw sa kinabuhi, kalinaw sa hunahuna. Then sa mga moabot nga mga katalagman, kini nga mga teaching and worship, munay mo protektar sa inyong mga kinabuhi, pamilya, anak, tanan, apo. Kini nga teaching, aduna kini gahom, tungod kay mo kini teaching o may balita o mensahe nga giwali sa mga apostolis kaniadto sa 12 ka apostolis, og nangamatay sila tungod silang pagwali. So I hope nga maminaw mo ni ining katapusang mga adlaw sa among wali, sa akong wali nga biblical, based on the Bible. I am strictly based on the Bible because mo ni gipakamatyan sa apostoles. Tanang gi-record diri sa prophets, the Old Testament and the New Testament, nangamatay sila sa pagwali sa pulong sa kamaturan, no? Dili sa pulong sa kabakakan. So I hope listen the word of God ining kahaponon, no? Mga kaigsunan, so put in your mind and heart because gadala kini og safety sa inyong kinabuhi, sa inyong mga anak pag-abot sa katalagman. Adunay angel nga ipadala sa Dios tungod kay ang akong iwali mo kini giwali sa mga apostoles. Based on the Bible, listen to the word of God, accept it. And accept it honestly, heartily, aron maluwas mo. Mamati mo nini akong wali ning katapusang adlaw. Kung mamati mo, masave ikaw, pamilya, masave ang mga anak, masave ang mga apo, ang imong mga ginikanan maluwas. Kung mabot man ang mga dagkong gira, katalagman, lunop, so save na mo, no? So kinahanglan ang tao mangandam, be ready. Matthew 24:44, be ready always. So God is a wise God, no? Nagsulti na siya sa impulo nga mangandam ang tao anytime. Dili pa tong wala pa pagpangandam, no? Wala pa maluwas. That is wrong teaching. That is wrong worship. Kadtong wa pa masave nga mga tao nga nagsimba sila sa bisan asa klaseng religion, so di pa sila luwas, kaya wa pa kuno sila mamatay. That is wrong teaching, wrong doctrine, wrong message, wrong worship, no? Dili iya sa Ginoo. So maminaw mo karon akong i-detalye ang right teaching, right worship, and the wrong worship, wrong teaching, devilish teaching, and godly teaching, mga kaigsunan. Mayang hapon sa tanan. I hope nga maminaw isa o duha o daghan, no? Iyon inyo ning ipalaganap, mga katawhan, to those who hear the word of God this afternoon. But because this word is gadala og salvation sa matag usa. Timothy 1, no? Sa Timothy 1 nagdala siya kaluwasan sa matag usa. Sa 1 John 1:1 ang Biblia gadala og salvation, no? Ang pulong sa Ginoo nagdalag kaluwasan. So atong basahon una ang bersikulo nagpamatuod nga kung mamati mo nining mensahe, daghan na nagwali ni mga pastors, daghan na nagwali nini. Apan ako ning medyo gi-clarify, no? Gi-clear
Sa Timothy, kaya nagisgot man kung dapat ang tao mamati maluwas, mintras buhi ka pa, mintras naglisod-lisod ka, mintras naningkamot ka, imong mga anak naningkamot, no? So, save na mo. Pag-abot sa mga katalagman, gira, linog, buhawi, bulkan, tanan ng mga katalagman, save na ta. We are going to heaven because of this message, because of this gospel, because of this teaching. No? This is the teaching of Christ. Passed to the apostles. The apostles passed na po sa mga, pareha na mo, mga Baptist. Baptist is strictly nga based the Bible, not other books. Di wala ni magulat kung magkalot pa sila sa yuta o sa pa. No, muna gisulat sa mga apostles nga nangamatay sila mga kaigsoon. So careful to listen. Careful to listen and heartily. Protect your family. Protect your family sa imong mga apo, no? Muna mo protect tungod kay right teaching. Ang right teaching may gahom, mga kaigsoon. So mobasa ta sa Timothy 1 Timothy, ako'y pamatuod nga ang iyong madunggan makaluwas sa inyong kalag. 1 Timothy, datong mabasa diri, 4:16, no? Okay, ingon siya, bantayi ang imong kaugalingon. Ingon si Pablo, no? Kan Timothy, bantayi ang imong kaugalingon, Timoteo. No? So, excuse me. So, padayon ta, ingon siya, bantayi imong kaugalingon, ingon man ang imong pagtudlo, pagtets, no? Buhata kini kanunay ni kay nini pagiha sa iyang pagwali, siyang pagtudlo. Maluwas mo ang imong kaugalingon, maluwas na ka. So save na ka, mintras buhi pa, nagwali ka, mintras buhi pa, luwas na ka. That is based on the Bible, biblical. So I am strictly based on the Bible because the Bible is true, no, and infallible, no, wise sayop, no. Okay, ingon siya, maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo maluwas. So ang mamati pod maluwas tungod kay luwas ang nagwali. That is the right teaching, that is the right worship, that is the right faith, no? So dili ni piki nga gitawag og may balita. That is the true ug matuod nga may balita nga dito na record sa Ephesians 1:13, no? So maluwas ang right nga pagsimba, ang tinuod nga pagsimba, right teaching, right doctrine, right faith, right singing, right preaching. So maluwas ka, ikaw ang imong panimalay, and God will protect your family gikan sa mga katalagman, gira, buhawi, tanan, bulkan, because nakaplagan nimo ang matuod nga pagtulungan. So akong i-differ diri ang wrong teaching and the right teaching. Naana mo hunahuna, decide for your family, for your protection, for your soul. Decide honestly, no? So I hope nga mo receive mo ni nga mensahe, message ni kita po sa mga. Ingon diri sa 2 Timothy 2 Timothy 1, ingon siya diri, gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios, og gipadala aron magsangyaw, gipadala si Paul aron magsangyaw to preach the gospel, og gisaad nga kinabuhi, gisaad sa Ginoo kinabuhi nga atong nabatunan pinaagi sa pagkahiusa. So mabatunan mo nimo ang kinabuhi kung nahiusa ka na kang Kristo, no? Kang Kristo lang, no? So kang Kristo lang ang giingon dire. So mabatunan nimo ang kinabuhi kung si Kristo nahiusa ka. So only kang Kristo, while labot just images anything object while labot, kundi nagsintro kang Christ, because Christ namatay sa cross, siya lang namatay, siya lang nabanhaw. Yang ko niya siyang creator, the heavens and earth, mga butang nga dili makita o dili makita, siya naghimo. Even sa tao, siya naghimo. Ezekiel 18:4, ako'y tagiya sa iyong ginikanan, sa iyong mga anak. Ang makasala ka nako mamatay. The Bible says, there's a 1 John 1:1, atong mabasa nga, gadalag kaluwasan ng pulong sa Ginoo. Wala ngayong after ka mamatay, diyan mo hibaw-an nga maluwas ka. That is the wrong teaching. That is the wrong gospel. That is the wrong message. Wrong may balita na siya, no? Sayop na siya may balita. Kalaglagan ang padulungan niyo na. Kalaglagan sa inyong kalag. Padulong ka mo sa impyerno. Kung ang inyong nakuptan nga may balita, kanang pagsimba ninyo naman ay mabalita, naman ay teaching kung nakuptan ninyo, nga di pa muluwas, mintras buhi pa,
So, that is danger. Kung mamatay mo, padulong mo sa impyerno, no? Because wala mo'y faith kang Christ only, wala mo'y repentance kang Christ only, wala mo'y believe kang Christ only, wala mo'y relations kang Christ only. Kung naman mo'y relation, so kuha na nga relation, that is fake relation to God. Wala mo sa wrong teaching, wrong worship, basta wrong siya nga pagtulunan sayop nga pagsimba, so tanan niyo sayop, no? Mga kaigsoon. I tell you the truth and the whole truth in the Bible. 1 John 1:1, nagsulat kami kaninyo mahitungod sa pulong nga nakahatag sa kinabuhi. So ang pulong sa Dios nga gisulat sa mga propeta and the apostles, the New Testament, gadalag kinabuhi. Wala magdalag kamatayon. So men's life, once nga mutuo ka sa makuha nimo ang tinuod nga mensahe, tinuod nga kamaturan, tinuod nga truth in the Bible, kung kinsay nagdala nini nga truth in the Bible, the apostles, no? So maluwas ka, gadalag kinabuhi. Wala niyo diri nga di pa ka maluwas, no? Naging unang gadalag kinabuhi niya, di pa ka maluwas, that is wrong. Kung dito na to may bawaan sa taas, pagka makaluloy na to, why pulos ang Bible? The Bible is why pulos, you know? It's nothing in the sight of the Lord kung dito pa na to may bawaan. So diri pa lang sa kalibutan, that is the right thing, may bawaan na nato kung luwas ta. May bawaan na nimo kung kanang mga tawhan they are going to heaven. They are going to hell, not the heaven. Because di pa sila luwas. Ang di pa luwas, based on the Bible, 2 Corinthians 4:3, wala kasabot sa may balita sa grasya. Basa ta, 2 Corinthians 4:3, the Bible says, that is the evidence, no? 2 Corinthians 4:3, that is the evidence. Paul says, si Pablo nagsulti sa mga katawhan, ingon siya diri, kay dili sila mutuo niini tungod kay gibutaan man sila niining kalibutan na ang ilang una. Okay, sa 4:3, kay kun wala sabti ang may balit, kung wala sila kasabot sa may balit, the good news, the matuod good news. And I fake nga good news, I fake nga message, I fake nga may balita, no? I fake nga pagsimba. You learn this, no? You accept this. Aron God protect your family, tanan, mama, papa, imong mga apo, tanan, mag-protect tungod tinuod na nga teaching, tinuod nga doktrina, tinuod na pagsimba ang imong makuptan because of this preaching. Okay, ngun siya diri, kay kun wala something may balita, good news na may balita. Ang may balita nanay teaching, no? Good news, nga among giwali nila ni Paul nga may balita nga pulong sa Dios. Siya, kung wala something nga among giwali, ang wala makasabot niini kadturang wala mga luwas. So clear in the Bible. Kadto mga tao nga miangkon nga wala pa luwas, wala pa maluwas, so wala sila kasabot sa good news, the matuod nga good news in the Bible. Di ba? Wala sila kasabot tungod sa ilang mga sala. Kung di ka gahi ka masabtan nimo tungod na sa imong sala nga gatipuno kay mo sala sa imong kinabuhi, sala sa papamakak, sala sa mata, sala sa pagsulti, sala sa pagkuha sa mga pagtrabaho, no? Puro limbong sa paghayon sa Ginoo ang imong kasing-kasing because of that sin. Apan kung matarong ka nga tao, dali nimong masamtan ang pulong sa kamaturan, matuod nga mensahe based on the Bible, Ephesians 1:13, no? Muna gitawag matuod nga may balita, no? Matuod nga may balita atong basahon, Efeso. But I warn to those who object my preaching, to those who breach my teaching, I warn this. Galatia 5:10, silutan sila sa Ginoo, no? To those oppose my teaching, silutan sila sa Ginoo. The Bible says, Psalmo 105:15, do not touch the anointed ones, though my prophet no harm. The Bible says, ayaw hilabti ang alagad sa Ginoo, tinuod nga nang alagad sa Ginoo, you die, mga kaigsunan. So careful mo mga kaigsunan, mga katawan, Luzon, Visayas, Mindanao, careful mo pagbangga sa mga tinuod nga magawalin katapos sa mga adlaw. Mga tao nga walk by God, no? Careful mo. Kaya ang Ginoo mo laban ka namo because His word, His holy word, His teaching, His doctrine, I preach Luzon, Visayas sa katawan aron sila maluwas. Okay, basa sa Ephesians, basa sa Efeso 1:13. Guys, good man tag matuod nga mensahe nga matuod may balita. Okay, atong i-prove, no, what the Bible says based on the Bible. 100% based on the Bible. All my words that come out my mouth is from the Bible, di ba? So it's better from the Bible because hindi ka ang pulong sa Ginoo mao ang
Ang pulong sa Ginoo mo ang matuod, di ba? Gikan kini sa balang espiritu. Dictate ang mga balang apostles gidiktahan sa balang espiritu. So 100% true the Bible, infallible, no mistake. Inyo rin ang unahuna nga sayop ang Bible. So that is cults. To those who believe that the Bible is wrong, dagang mistake, so that is cults. Cults punishable by God. Cults going to hell. The Bible says. Learn from this message. Learn from this good news. Be careful. Ingon siya diri, busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa. Efeso 1:13. Guys, go tag matuod nga may balita, no? Efeso 1:13, og mausab kini ang midangat kaninyo sa pagdungog ninyo sa matuod nga mensahe. Ibig sabihin, matuod means clear nga message. Clear nga message. Sa may balita, good news. So ang good news man ay teaching, no? May balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. So ako na ibalik, no? That is the second preaching. Luzon, Visayas, Mindanao, listen to the word carefully. Para sa inyong anak, para sa inyong apo, para sa iyong mamang papa, para maiwasan kamo sa mga katalagman. Ang good teaching, the right teaching, and you follow what is the word teach you, what is the word preach you, musunod mo, God promised us. Ini katalagman, ini nga mga disasters, mo protect ang Ginoo. God promised us to us. God promised us nga proteksyonan mo sa Ginoo sa diyang makaplagan na niyo ang tinuod nga pagtulunan. Nga giwali sa mga apostoles nga nangamatay sila. Ba? So yun siya. Og mausab kini ang idangat kaninyo sa pagdungog ninyo sa matuod nga mensahe. So giwalihan sila ni Paul kaniadto. Mga born again ning gignan. Nabidangat kaninyo gigiwalihan mo sa matuod nga mensahe, may balita nga nagdala og kaluwasan. So maluwas gid ang tao kung mamati siya sa kinasingkasing o dawaton niya ang pulong sa Ginoo nga nagdalag kaluwasan. Dili kalaglagan sa kalag, kundi maluwas ka ang imong kalag. Even your flesh, no? Pag-abot sa kan ma-rapture man ka, no? So ingon diya sa Matthew 10:28, ang imong lawas o kalag mo itambog sa impierno, apil ang imong flesh, di ba? Not only your soul, but your flesh apil. Apan dunot na kana siya nga lawas, gilisan siya og dunot nga lawas, no? So may kaluwasan ang matuod nga may balita. So clear in the Bible, may matuod, no? So ingon siya diri, mituo kamo kang Kristo. Faith. Sa diyang nakadungog kamo sa matuod o mensahe sa may balita, adunay faith kang Christ. Faith in Christ. Not kasama ang images o ribulto. Nag-center kang Christ. The preaching of Paul, the writing of Paul is center for Christ's name only. No other name involved. Because buhat 9:5, ingon si Paul kang Christ, kinsa ka man nga Ginoo, gibutahan siya. Sadang nabutan na siya, ingon siya, kinsa ka man nga Ginoo. O ang Ginoo mitubag, I am Jesus. Who persecute me, no? Who persecute you? Kinsa imong gilutos, no? So, means nga si Christ ra gyud, no? Walay laing tuuhan, walay laing hinulsulan, walay laing dawaton, only Christ nga namatay sa cross ug nabanhaw. Nga siya naghimo sa langit ug sa yuta, mga butang nga makita ug dili makita. Only Christ, because Christ is a jealous God. Christ is a very strict God. Exodus 25, He is a jealous God. Ephesians 2:22, Ephesians 2, no? So He is a very strict God. Siya nagsulti mga kaigsunan. So palayon ta mituo kang Kristo busa gipatikan kamo sa Dios. So may patik ang tinuod nga mensahe. So ang iyong mga teacher, mga preacher, mga evangelist, mga prophets, kung wala mo'y patik sa balang espiritu, that is fake. Fake na siya. Kaya ngayon siya diri busa gipatikan kamo sa Dios pinagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo. Naay Holy Spirit. Sa diyang mutuo kamo kang Christ. Espiritu Santo sa iyang gisaad. Timaan nga kamo iya na. So ang Holy Spirit mo na siya marker, mo na siya patinga nga kamo iya na.
nga nakadawat na mo sa matuod nga mensahe, matuod nga pagtulunan, teaching, matuod nga pagsimba. So doon na kini gahom, no? Kung makuha ninyo ang matuod nga pagsimba, matuod nga mensahe, matuod nga doktrina, doon na mo'y gahom. Ingon siya sa Ephesians 1:19, giampo ko usab nga masayran ninyo mga katawan, nga mga believers, nga magtotoo kang Kristo only, nga nagtuo nga Kristo nga Dios og dili tao, ang kadako sa inyong gahom nga anaya kanato, nga nagtuo kaniya. So aduna natay power, aduna natay gahom sa diyang mutuo ka sa may balita nga nagdalag kaluwasan mintras buhi pa luwas ka na. Katong may balita nga wala magdalag kaluwasan mintras buhi pa, that is wrong. That is wrong teaching, wrong doctrine, wrong worship. I warn that, no? Warn nga magwawali, no? So, kining mga magwawali sa mga cults, mga religions, so, maabot ang time nga mag-inkwentro ta. Mag-inkwentro ta, small debate. Patunayan na to kung kinsa ang matuod nga nagalagad sa Ginoo. Kinsa ang pike, no? So, diri sa Ephesians 1:16, diri sa Galatia atong mabasa, no? Sa Galatia 1:16, the Bible says, no, nga ang iwali si Kristo ra gyud. Aywan, the Bible says ingon siya diri atong basahon. Og dihang gipadayag niya kanako, gipadayag ni Christ kang Pablo ang iyang anak si Christ aron iwali ko siya. So si Christ ra iwali, not involved in mga images o mga ribulto. Only Christ name, only Christ. No, sentro kang Christ name. Siya. Aron sa dihang gipadayag niya kanako ang iyang anak aron iwali ko siya ngadto sa mga dili Hudiyo. Hintel, kita hintel. Tanan nga dili Hudiyo, that is equivalent hintel. Tanan nga dili Hudiyo. Nation nga dili Hudiyo, that is hintel. Okay, yun siya. Anak aron iwali ko siya ngadto sa mga dili Hudiyo. Wala ako magpakitambag ni bisan kinsa. Walay nag-advise kang Paul nga Paul dawata ni among teaching Paul, sundan ni among teaching Paul, ANC ka ba, Sabadista ka ba, Mormons ka ba, Jehovah's Witness ka ba, o kuan ka ba, Roman Catholic o Islam. Wala. Kundili gipadayag ang Ginoo mo'y nagtudlo kang Paul. Ang Ginoo mo'y nag-preach kang Paul. I am Jesus. Kung ang ngalan ni Jesus among ilabay sa gawas, that is a preaching. Among ipaabot sa mga tao nga only Jesus ang tuon, that is preaching. So ang nagwali kang Paul is Jesus. Bugat kay ni siya, ligon kay ni siya nga bersikulo. Di ni siya mabali mga kaigsunan. So ang mabali ani silutan sa Ginoo. Because abomination to those who preach the wrong teaching, the wrong doctrine, the wrong worship, that is abomination in the sight of the Lord. Abomination mean karumardumal nga sala at tubangan sa Ginoo. So nakahimo kag sala. Diya sa pagsimba pa lang, nakahimo ka lang dakong sala, way labot sa imong baba, way labot sa imong kamot, way labot sa imong mata, way labot sa imong mga pangmarta nga mga illegal. Diya pa lang sa imong pagsimba, nakahimo ka dakong sala. Sala nga abomination. And the second is to those who worship images and Christ, nakasala sila sa terrible sin. Diya sa Jeremiah 3:9, no? Ngilngig nga sala. Ang gingon diya to those who worship images and Christ, duha, because God is a jealous God. Hindi pwede duwan. Only Christ na ginimong simbahon. Kung gahimo ka ana, nining katapusan mga adlaw, inahinay ka nagawas igso. Inahinay ka nagtakang pagita ang mga simbahan nga ang gisimba si Christ only, because Christ only ang namatay og napanhaw. Ug siya lang ang miingon nga siya naghimo sa langit ug sa yuta. Even his Father kauban niya mga kaigso. So dapat wise ka karon in katapusan mga adlaw, because amo nang ibulgar, isulti ang kamaturan. No? Aron kamo before siya mobalik, because hapit na siya mobalik tungod ang dagkong gira ron, mga lunok, tanan gipadala na si Ginoo mga katalagman. So Christ is coming soon. Gipakita na si Ginoo. Gipakita sa Ginoo ang kanang gitawag og trumpet. Ang gipakita niya sa Ginoo ang trumpet, no? So hapit na gipatingog niya ang trumpet sa akong damgo, no? Gadamgo ko. So that is true. I am not lie with you. If you don't believe, it's yours. If you believe, that's blessings. So ingon siya diri nga dapat ang tao, no? Dapat ang tao mo simbang yun sa matuod nga pagsimba, no? Okay, mga kaigsunan. Then
mga igsoon, ang imong ngalan, no? Ang imong ngalan masulat sa libro sa kinabuhi. Before ka mamatay, before dapat nga maabot ang mga dagkong katalagman, mga gira, buhawi, tsunami, mga linog, mga bulkan, buto, unsa pang mga katalagman ging gipadala sa Ginoo. So dapat mahimo kang Christian. Mahimo kang true Christian. Because Paul is a Christian. Atong patunayan karon nga si Paul is a Kristohanon. The Bible says, Romans 16:7, no? The Bible says si Paul is a Christian. We are a Christians. We are a true Christians. Visionary Baptist Church is a true Christians. Nga naman, only Christ lang among gisimba, gituuhan. Faith in Christ, repentant in Christ, believe in Christ, relationship in Christ. Because He is a powerful God. Because He's a jealous God. Exodus 20 verse 5. He's a very strict God. So, kang Christ lang may tungod kay gituuhan na mo siya mo'y manluluwas. The Savior, the Son of God, the Messiah. Buhat 9:20, He is the Son of God. Matthew 16:17 is the Messiah and the Son of God. Og mingon siya dito sa Matthew 16:20, ayaw magsaba nga ako ang Messiah. Peter, no? So inana si Christ. Dapat mahibaw-an ninyo ang matuod nga mga magwawali, mga kaigsunan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito na, Pastor John Bordado. Pastor John Bordado, the evangelist, the pastor in the last days. The bravest pastor in the last days. To tell the truth. Why gikahadlukan? Because ang Ginoo nagingon. Ayaw kahadlok sa tao, kay tao lamang, dili Diyos siya ang kahadlukan. So ang Ginoo mo akong gigahadlukan, dili ang tao. Because ang tao, under siya sa Ginoo. Tagaan sa sakit, hubag-hubag, tanan, tiyabaw na siya. So, tanang tao nga isog, listen to the word of God. Tagaan kag sakit sa Ginoo, hilak na ka. Even hubag-hubag lang, hilanat ng sakit, hilak na ka. So, learn my teaching, and my doctrine, and my goodness. Aron ka masave. Before maabot ng katalagman, mga linog, buhawi, gira, save ka na, luwas ka na. So, listen. So, ingon diri sa Roma 26, no? Itong mabasa sa Roma 17. Roma 17. Paul is a Christian. No? Si Pablo, usa ka Kristohanon. 16:7. Nagpamatuod nga si Pablo, Kristohanon, tungod kay ang Bible nagasulti dito sa Buhat 11:26. From the believers to disciples, then himo silang Christians. Si Paul ang naghimo nini, nag-initiate na ini. Magtotoo, dayon disipulo, then himo silang true Christians. Only kang Christ. Then gitudluan sila sa pulong sa Ginoo, gimanso sila sa pulong sa Ginoo. What unsa ilang gisulat sa Biblia mo toy gipatudlo ni Paul aron motubo sila. Muna mga kaigsunan, no? Paul is a Christian, true Christian. From law of Moses, dati ang iyang pagtulunan kang Moses law, mohimog may buhat aron maluwas apan gi-change sa Ginoong Hesus. Dito sa Buhat 9:5, I am Jesus. So from law of Moses, good works, to the Jesus is truth, grasya ug kamaturan. Hindi sa John 1:17, no? So makita nimo gikan siya sa Judaism, religion, gikan siya sa good work, maluwas, to grace nga maluwas ka na pinagi sa pagtuo nimo kang Kristo. Grasyang kamaturan. Muna truth ang yun siya pinagi sa grasya o kamaturan. So nanata kang Kristo, grasya nata. Wala nata kang Moses law. We are not under the Moses law because Christ na karon. 2,000 years na milabay nga namatay si Kristo. Si Moses wala na. Si Moses dugay nang gilubong og iyang bukog, uga na kayo ug asa siya ron, no? Wala labot si Moses, kundi Moses is a real man. Jesus Christ is a real man. He is also a real God. Put in your mind, Jesus Christ is a real man 100%. He is also a real God 100%. So padayon ta ipangusta usab ako kang Andronico o kang Junias nga mga kauban kong Hudiyo. Ingon si Paul nga nabilanggo uban kanako, nabilanggo uban kaniya. Inila sila sa mga apostoles. Katumatawana inila, no? Si Junias o si Andronico, inila to sila.
O siya og nahimong Kristohanon una kanako. Sa ato pa Kristohanon si Paul. Una si Junius na Kristohanon ug si Andronico una. So Christian si Paul. From Judaism, Yahweh, called to Yahweh, then to Jesus Christ, now is pinaagi sa grasya, kamatuoran, grace and truth, no? So nanata sa grasya nga may balita. Sa buhat 2024, ingon si Paul, nagawali ako sa may balita, gitagaan ko buluhaton sa pagwali sa may balita sa grasya sa Dios. Wala na sa law. Oh. Another reference, no? Galatia 5:4. Itong mabasa sa Galatia 5:4. So you must to isulat ni nga mga bersikulo, no? Kay lig-on kini nga mga bersikulo igsoon, no? Galatia 5:4 ingon siya diri, kamo nga naningkamot nga isipon sa Dios nga matarong. So giignan sa Ginoo, no? The Bible says, na nahimong matarong na mga tao nga mohimong matarong maningkamot pa sila. Nahimong matarong. That is wrong. That is mistake. That's why I correct to the religions nga nagkupot niini, no? Yung siya diri. Kamo nga naningkamot nga isipon sa matarong pinagi sa pagtuman sa balaod ni Moses. Yung siya no. Di na pwede. Yung siya diri, nahimulag hinuon kang Kristo ug sa grasya sa Dios. Nahimulag nanuon ka. Umutuman pa ka kang Moses law, tanan kabalauran, kasuguan under Moses, nahimulag ka kang Kristo. So nahimulag. Nalayo kang Kristo. Huwag ka mutuo kang Kristo. Muna means nahimulag. Abali nahimulag nga mituo gyapon kang Kristo. Nahilayo kang Kristo na. So clear in the Bible. I teach you, I preach this message. So atong makita nga klaro kayo nga diha natakang Christ, no? Sa Galatia 2, no? Tumbasa Galatia 2:22, no? So basa 2:22 ingon siya diri what the Bible says. Wala ko isalikway ang grasya. Kinsa nagsulti si Paul. Sa to magidawat niya ang grasya sa Dios. Means kaluoy. Naluoy ang Ginoong Hesus kang Paul. O gidawat niya ang grasya nga message, nga mensahe pinagi sa pagtuo kang Christ. That is grasya. Wala na kay import. Wala na kay gihimong kuan kundi mutuo na lang ka. That is grace, no? Ingon siya diri, wala ko isalikway ang grasya sa Dios kay kung ang tao isipon sa Dios nga matarong pinagi sa balaod kang Moses. Insya walay kapuslanan ang kamatayon ni Christ. Kung napaka kang Moses law ug uban pang mga kabalauran dito instruction, walay kapuslanan ang pagkamatay ni Christ sa cross. Be careful. You put in your mind and you put in your heart, no? So klaro in the Bible nga walay kapuslanan ang kamatayon ni Kristo kung napa mo sa law of Moses. So gidawat ni Paul ang grasya. Gidawat iyang gi-accept. You believe mo to yung ignan siya ni Christ nga I am Christ. Ako lang Paul, wala na lain. So ang mga katawan karon ang gitawag og mga cults, to those oppose my message, to those alang lahi ang ilang mensahe dili tukma sa akong giwali karon. Yan ang katapos sa mga adlaw. That is equivalent cults. Pag mingon sila di paluwas, ang ilang mag-uuli di paluwas. Ang ilang teacher di paluwas. That is wrong. That is wrong teaching. That is wrong doctrine. That is wrong worship. That is wrong faith. Sayang ang inyong mga bahandi, di ay inyong gihatag sa mga cults. So daga maligsan ako nini nga wali. Pero clear in the Bible. The Bible says clear nga nagtudlo sa ato sila nga nagwali mga apostol. Clear. So diya sa Matthew 28 makita nato nga ang Ginoo nagauban sa mga magwali sa grasya. What the Bible says atong basahon, gauban siya sa mga magwali nga nagwali sa grasya. Grasya na wala sa law of Moses. Pero kung insist ka nga muhimo pa kita sa balaod, yes, balaod sa grasya na diya sa 1 Corinthians 9:20. Ingon si Paul, wala nagpasabot nga wala ako mo himo sa kabalauran. Apan sa balaod ni Kristo na akong himo. Nanata kang Christ. Clear in the Bible. The Bible teaches clear. Apostles teach clear. I hope nga masabtan niyo ni para sa inyong mga anak. Kay mabot ang dakong katalagman. Gira, dili mapugnan ng gira nga umabot. Gawas niya na maigsoon, linog, buhawi, mga matay ang tao, hinay-hinay. Hinay-hinay, gikuha ang katawan sa tibok kalibutan, hinay-hinay mga matay. Dito patay, diha patay. Kung wala ka kadawat, only kang Christ's name.
faith, repentance, acceptance, believe, di ka maluwas. Kaya ang kaluwasan na kang Kristo nga ang ngalan. Siya, John 14:6, I am the way, ako ang dalan. I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. Clear in the Bible. Si Tomas mingon, Lord, asa bang ka? Tudluy ko kung asa ka padulong, Lord. Tomas, tungod si Tomas wala kasabot. Si Christ mitubag, ako ang dalan, Tomas. Ay napangitag laing dalan, maningkamot pa ka, unsa pay paningkamot imo hatag ka sa mga kwarta, yan na, ako ang dalan. The truth, ako ang kamatuoran, the Bible, that is my word. Ako nang pulong ang Biblia. I am the way, the truth, and the life. Ako ang kinabuhi. To those who believe me, makapaton kag life. No man comes, walay makaadto sa Amahan, the Father Yahweh. Muagi ka kanako because gitagana siya authority sa Ginoo. Matthew 28:18. Yun siya diha, no? Yun siya sa 18. Miduol si Jesus og mingon kanila. Gikahatag na kanako ang tanang gahom sa langit, authority. Nanakang Christ, no? So, ingon siya sa ilang miduol si Jesus ug mingon kanila, gikahatag na kanako ang tanang gahom sa langit ug from the Father Yahweh, gihatag ng authority na nasa iyang susi sa authority. Wala na, gihatag na niya tanang gahom sa langit ug sa yuta. Yun siya. Tungod nini sa inyong pagpanlakaw, gipalakaw mga apostoles, mga katawan sa Ginoo nga nagwali sa grasya sa Dios. Mga born again Christians ani, mga tinuod nga magtotoo kang Kristo. Tinuod nga mga believers kang Kristo. Yun siya. Tungod nini sa inyong pagpanglakaw himuha ang akong mga tinun-an. Okay. Tungod nini sa inyong pagpanlakaw himuha ang akong mga tinun-an, ang tanang katawan sa tibok kalibutan. Himuong disciples. Ang tanang katawan himuong disciples. What means disciples? Ang disciples, nag-believe kang Christ, nag-follow kang Christ, nag-follow sa iyang pulong, nagsunod sa iyang pulong. That is disciples. Gimanso sila kang Christ, gimanso sila. Unang gitawag sila disciples, no? So, ang panlakaw kamo simo gibunyagi sila sa ngalan sa Amahan, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. That is biblical. Record in the Bible. Todo sa oppose this, wa ka mo oppose sa preacher, wa ka mo oppose sa teacher kung di ka nag-oppose ka sa Ginoo. Mismo sa Ginoong Hesus nag-oppose ang tao. Kung di ka mo tuwan in Trinity, you're opposing the God, the Jesus Christ, who is the author of His Word. Di ba? Siya ang author ni, kay siya man ang gamhanan, siya man ang Diyos. Okay, so dapat, mga kaigsunan, kung gusto mong ang inyong ngalan masulat sa libro sa kinabuhi, right now, dapat pareho ka mo kang Paul. Dapat pareho ka mo kang sa tanang mga apostoles. Even kang katong si Tomas. Si Tomas is kuan siya kanang gitawag siya og sigurista. Sigurista si Tomas. Pero tungod sa sigurista gitubag sa Ginoo. Ako ang dalan, Tomas. I am the way, the truth, and the life. No man can to the Father except through me. Dili nakakanako mo believe, repent, accept, believe me. Ug makaadto ka siguro sa langit. Dapat maigsoon kita po sa mga adlaw ang inyong mga ngalan masulat sa libro sa kinabuhi. Unsaon pagsulat ang iyong ngalan sa libro sa kinabuhi, mga kaigsunan, no? Dapat mutuo mo sa true teaching. Matuod nga may balita, mga kaigsunan. So naay may balita pagtulunan nga dili iya sa Ginoo. So duha klaseng may balita. May balita sa Ginoong Hesus ang tinuod o may balita sa yawa, pagtulunan sa yawa. So human naman ta atong may balita sa Ginoo, no? Sa teaching of the Lord ito ang giwali sa mga apostoles. So nadiri mabasa nato ang may balita sa yawa. So daghan ang nakakupot niini mga kaigsunan nga di pa luwas. Kanang dili pa luwas nga mga katawan nga nagsimba sila, naghatag sila dito sa ilang simbahan, di pa luwas. So mo na may balita sa yawa. Pagtulunan sa devils, no? Pagtulunan sa yawa. Clear in the Bible. 1 Timothy, ito mabasa ta, Timothy chapter 4. Sa ingon, singri. Ang Espiritu, klaro nga nag-ingon nga sa umaabot nga mga panahon. Umaabot nga panahon, maabot ni. May mga tao nga namiya sa ilang faith. From right faith, right teaching, right doctrine, right na pagsimba, namiya sila. Bantay mong isuan. Atong mga Kristohanon na, atong born again na, believers na kang Christ only, ayaw mo biya. Ayaw mo biya, I tell you the truth. Ayaw mo biya. Kaya mo biya mo, di mo maluwas. From truth
to the untruth. Gikan mo sa kamaturan, mitabok na pud mo sa dili kamatur. Sa ato pa wa mo kasabot sa gospel. Ingon sa 2 Corinthians 4:3, ang wa kasabot sa may balita dili luwas. So dili gid mo luwas. So be careful kadto mga Kristohano na mga born again Christian Baptist ka no. Sa unsang klaseng Baptist you are saved. The Bible says. So ayun siya diri. Sa umabot ng panahon ng mga tao nga namiya sila pagtuo, mao'y ilang sundon ang mga malimbungang espiritu. Limbungang espiritu na diri sa kalibutan. The spirits, muna gasulsul sa mga false teachers, false prophets, muna gasulsul karon. O ang mga pagtulunan sa yawa. So naay pagtulunan sa yawa, the teaching of devil. No klaro kayo, naay teaching sa devil o naay teaching sa Ginoong Hesus. Kitong ganina kung giwali sa mga apostoles mo teaching ni Ginoong Hesus. Ang patukuranan sa mga apostoles, Efeso 2:20, no? Mo patukuranan gikan sa apostoles kang Christ dayon ganito sa mga apostoles, patukuranan sa mga apostoles ug kang Kristo. So clear in the Bible, ang atong teaching o doctrine dapat na sa patukuranan sa mga apostoles ug kang Christ. Christ patukuranan pasa sa mga apostoles din sa mga alagad sa Ginoo sa mga Baptist. Punting kami sa pinaka ug sa dart pa pinaka sentro gyud, pinaka heart gid siya nga teaching. Nga ang tao ayaw mo kumpiyansa, nga ang tao madala gid sa langit, dili sa impierno. Magdahom pa nga murag langit ni murag that is wrong. Paul says sa Filipos 3, Colossus 3:20 nga we are siya kami mga among pulian na mong langit. So declare ni Paul nga sila langit na. Wala mingon si Paul nga murag langit ni, murag malangit ni, murag. No, clear in the Bible. Once you believe Christ, once you repent, once you accept Christ and religion, so clear in the Bible you are going to heaven because of faith in Christ only. No images, no other object. So ayon siya diri may limbungan nga espiritu. Mo na siya mga sayawa na spirits. Then mga pagtulunan sa yawa. Magikan kini mapagtulunan sa limbong sa mga taong bakakon o ang ilang mga konsensya dili na mobati ken daw gipasuwal. Grabe na ni mga tawhana himo kasalanan bad di na nabation nga sala. Daw gipasuan sila kalayo nga di na mobatig sakit. Inana ni mga tawhana no conscience. Diya sa YouTube, diya sa Facebook Live o Facebook, grabe nang gawas ng mga liars nga mga tao. Diya nang gawas sila. O sila kabalo nga panisan sila sa Ginoo. Maabot ang adlaw nga panisan sila Ginoo. Kun dili sila maminaw nini nga mensahe, nini nga wali, nini nga teaching, nga kung ipabot kanino ni katapos sa mga adlaw. No fear, life Pacquiao. Because God is with me. To those who preach the true teaching, the true good news. So ang Ginoo nagauban kanimo. His promise, Matthew 28:20. Ako magauban kanino sa katapos sa mga adlaw. To those who believe Jesus Christ only. To those have faith in God, repent in God, accept in God, relationship in God, Jesus Christ, nag-promise siya nga nagauban. To those who oppose me, kinsa ka man nga tao mo oppose, may teaching. Panisan ka sa Ginoo, the Bible says. Galatia 5:10, silutan ka sa Ginoo. Be careful. Salmo 105:15, do not touch the linted ones, though my prophet no harm. I warn to those who object my preaching and my teaching. Then, so, dapat diha sa kuan mabasa nato diha sa based na Bible, may amahan nga yawa, napoy anak nga yawa, napod siya mga katawhan mga kaigsoon. So, duha ka klaseng gingharian ni siya, gingharian ni Satanas o gingharian sa Ginoo. The name of Jesus and the name of Lucifer. Katawan sa yawa o katawan sa Ginoo. 1 John 3:10, dito gisulat ang mga anak sa yawa o mga anak sa Dios. Diya sa John 8:44, muna ang amahan nga yawa. Naghimo siya dautan, pamakak, tanan, baliwala lang ganimo ang bakak. No, namakak ka, baliwala rin mo, you are the son of the devil. Pero makonsensya ka kung mamakak ka, kung nakay conscious mamakak ka, so you are the son of God. So nagliyog ng balang espiritu sa nimo, sa imong kinabuhi. Tungod kay sa midawat ka sa tinuod nga mensahe, sa tinuod nga mambalita, gitatakan ka sa balang espiritu ug nagapuyo diha kanimo. Mga kaigsoon, I tell you the truth. And the last days, katapos sa mga adlaw sa among kinabuhi. Di mi mahadlok kinsan tao because ang tao under sa Ginoo, under sa gahom. Ngani kung taga mo hubag-hubag sakit, maghilak na ang tao. Bisan sa kaisog sa tao,
Kung tagag sakit, maghilak sila. So, be careful. Be careful katawhan sa pagsupak nini akong pagtulunan nga gikan sa apostoles, nga gikan kang Christ. So, atong ibasahon ang amahan, no? Kung naay amahan nga si Jesus, Matthew 6. Atong basahon diri. Kung naay amahan nga dili makita, so napoy amahan nga devils. So ato i-deeper na siya makaigsunan. So nagingarian sa yawa nga napoy amahan nga yawa ug napoy mga anak nga yawa. So Matthew atong mabasa diri sa Matthew 6, no? Nagsulti ang pulong sa Ginoo what the Bible says, based on the Bible. We're strictly based on the Bible. Ingon siya diri, kung magpuasa ka, magpuasa ang tao, no? Manghilamos ug panudulay sa mga anak sa Ginoo ni, address sa mga children of God. The goats will labot, ang kanali mga karnero, mga magtotoo kang Christ only, not images. Ingon siya diri, walay mahibalo nagpuasa gawa sa imong amahan nga dili makita, kinsa nagtan-aw sa imong gibuhat. So ang amahan magtan-aw siya. In step in the earth sa imong kinabuhi ang Ginoo nagtan-aw. O mga tikang sa imong kinabuhi ang Ginoo nagtan-aw. So naay amahan sa langit. Naapoy amahan, naapoy anak. Dito ka mabasa sa 1 John. 1 John 3:10 ingon siya diri, ang kalainan sa mga anak sa Dios ug sa mga anak sa yawa. So naay anak sa Dios ug anak sa yawa. So naay duha ka klaseng amahan, father in earth nga mo si Satanas and the father in heaven nga mo si Jesus. Naapoy anak. At anak sa yawa ug naapod say mga katawhan sa yawa. Roma 1, naapoy katawhan sa yawa. So clear in the Bible, nagatudlo ang Biblia kung atong basahon nga nagatudlo siya nga naapoy mga katawhan sa yawa. Daghan kayo, Roma 1, based on the Bible, clear. Ang Biblia nagasulat ngini, ang mga apostles clear siya, no? Nga gikan sa Roma 1:19 padulong diri sa 32. Ingon siya diri, kay unsang mahimong masayran may tungod sa Dios nga wala matago ngadto sa mga tao. Diri sa kwan 21, hibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidungog, no? Mga tao ni, mga children of the devil, no? Nagpasidungog kaniya ingon nga Dios nga nagpasalamat kaniya ang ila hinuong mga hunahuna pulos binuang og gingit-ngitan ang ilang mga salabutan matud nila maalam sa mingon po sila nga maalam sila. Kaya naman sila sa wrong teaching, wrong doctrine, wrong worship. Imbes himayaon nila ang Dios, walay kamatayon, mao inoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tao. Sama sa dagway sa tao, mga langgam o sa mga mananap, sa mga hayop nga nagakamang. Tungod nini gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa malaway nga gitinguha og sa kasing-kasing og gibuhat nila ngadto sa ang masalaway. Mo ni mga children of the devil. So napoy mga children kay naman sila amahan nga si Lucifer, tapos sila anak, tapos sila grabing duot sa katawan nga mga mawa mo ila sa Ginoo. Nga they are always making sin every day. Baliwala nila muna timailhan nga anak sila sa yawa. Ang tao sa diyang kanunay silang namakak, no? Kanunay silang grabe nga kasalanan, wala sila konsensya, timailhan ka na they are son of the devil. Wala sila conscience, wala sila konsensya, no? So mailan mo sila nga they are children of the devil. Okay, ang kwan po diri kang Christ, amahan siya, naapod siya yung mga anak, no? Sa Luke, ato mabasa, diri sa buhat. Buhat, ingon siya diri, nga, na 120 ka mga tao, nga nanagtigom, nga anak sa Ginoo. Okay, ingon siya diri. Sa kaadlaw niya na, samtang nagatigom, 120 ka magtotoo, kang Christ ni nga magtotoo. Bitinlog si Pedro, mingon, ang igsuon, kinahanglan nga mutuman sa bahay. So, based on the Bible, na ay mga anak sa Ginoo, katawhan sa Ginoo. Pag-abot diri sa to, na ay mga 3,000 o daghan kanila ang mituo kang Christ sa mensahe nga og nagpabunyag sa 3,000 ka mga tao, no? 3,000 ka mga tao nga pundok nga nahimong believers kang Christ. So daghan kay mga katawhan pud ni Christ, mga son of God, no? Mga anak sa Ginoo nga makonsensya na kung mamaka ka. So, mga kagpasaylo sa Ginoo, mo na advantage sa mga Christians. Di mo i-ignore ang imong baka, ang imong sala, di mo mga kagpasaylo. That is the sign of anak sa Ginoo, son of God. Magtutuo ka. Because sometimes makapamakak ta, we are not perfect in the sight of God, but we are itawag og mapinasaylo, nga mo pasaylo, mga kagpasaylo sa Ginoo. Sa imong mga sala, 1 John 1:9.
You confess to God your sin. No? May luan ka every day. Because one the example is David is the repentant spirit man. May nulsulon si David sa kinabuhi. So, dapat mga kaigsunan nga masiguro ninyo ang inyong lawas o kalag. No? Masiguro ninyo ni katapusan mga adlaw nga save mo. Masabtan ninyo ako mensahe, akong preaching, unsaon ninyo pagsulod sa gingirian sa langit. Diya sa Revelation 20:15, kung wala dili mabasa ninyo ang inyong ngalan sa libro sa kinabuhi, itambog kamo sa linaw nga kalayo. Dito sa Thessalonica chapter 1 verse 8 nga magpadala siya kalayo, no? Magpadala siya kalayo. Kadtong dili mo tuo sa tinuod nga mensahe, to those who reject my message, my gospel, kani pagsimpa. Pagsimba mangyapon kay na may teaching, na may teaching, na may balita, na pagsimba. Kung di mo mutuo nini, so pagkamatay ninyo, you are going to hell, no? Not the heaven. Because namo sa sayop nga mga pagtulunan, nasa sayop nga doktrina, nasa sayop nga pagsimba. Di pa ganit luwas, di pa save, simba na mo, hingatag na mo, tanan yung gihimon, maayo mo, di pa mo luwas. That is wrong worship. That is wrong teaching. That is wrong doctrine. Iwas na mo, hinay-hinay na mo gawas. Adto na mo dito sa mga Baptist, the right teaching, the right doctrine, the right preacher, mga Baptist church. We are a missionary Baptist church, Lighthouse Missionary Baptist Church. Nga nagwali karon ni kita sa mga adlaw, no fear, walay ko kahadlok sa pulong sa Ginoo. Mga kaigsunan. So I hope nga masabtan ninyo ang pulong ang ginawali, no? So ang tao nga gustong ma-save, believe Jesus, accept Jesus, repent your sin to Jesus, relationship, maluwas ka igsuon. The Bible says, buhat 600 tumuo ka sa Ginoo ug maluwas ka apil yung panimalay. If you reject the gospel, if you reject the words of God, nga matuod nga words, matuod nga pagsimba, matuod nga pagtulunan, you are going to hell. Padulong mo sa impierno, tungod kay wala niyo makapti ang matuod nga minsay, ang matuod nga gospel, ang matuod nga palita, namo sa piki nga may nga di pa luwas. That is wrong. All apostles, luwas na sila nagawali sila. Ang maminaw nila, ang mamati sa ilang pulong nga giwali, maluwas usab. 1 Timothy 4:16, based on the Bible. Diya sa Jude 1:3, managsama natong naangkon ang kaluwasan. Past tense na siya, managsama natong naangkon ang kaluwasan. Mintos buhi pa maangkon na nimo ang tinuod nga kaluwasan sa imong lawas o kalag. Kaya ang imong itambog ang lawas o kalag, Matthew 10:28, ang imong itambog ang lawas o kalag sa impierno. Your soul and your body muna itambog yun. Dili basta-basta ang impierno mga igsoon. Don't try nga mingon ka nga kaya namong init, ayaw. Diri pa lang masugba imong lawas init na kaayo. How much ang impierno mga igsoon. So ayaw dula-dulay in the name of hell. So be serious in your life. Iyong anak, iyong mama, iyong papa, be serious to listen to the word of God. Nga gadala kini kaluwasan sa matag usa ka tawo. Luzon, Visayas, Mindanao pwedeng maluwas nini katapusan mga adlaw if you believe this message, if you believe this gospel, if you believe this doctrine and teaching. Missionary Baptist Church kami gadala ni ini. Gikan kini sa apostoles, gikan kini kang Christ to apostles padulong samo. Among kini gidala nga pagtulunan kara. Punting, no? Punting gayud sa chiri. Kung mayo ka mo tira, chiri gyud punting, dili pingis. Kung dili bullseye, gyud ang gitudlo sa apostoles ug among gitudlo pareha, equal. You tell me kung namakak ako sa akong gisulti, akong pagwali, ang pagtudlo, you tell me. Clear in the Bible nga we are preaching in the true gospel, true message, no? Ngani wala na mo gikahadlok ang mga tao. Ingon ang Ginoo ay kahadloki ang tao, kan tao dili Dios, kahadloki siya nga Ginoo nga naghimo kanamo, siya ang nagpalakas kanamo, siya naghatag namo mindset, siya naghatag namo wisdom and knowledge. Siya among kahadlukan, dili tao. Ingon ang Ginoo, panisan ko sila. Even the kings, even the princes, even the mayor, senator, tanan, congressman, tanan generals, panisan sa Ginoo pwede. Pinagi sa gira, ipadala. Pareha kanadto panahon sa mga Israelites, sa Judah and the Israel. Ampo si Jeremiah nga, Lord, kini mga leaders sa Israel o sa Judah, masid ni mamino, yung Ginoo ayaw na, silutan ko na sa gira.
Mga matay na sila because of their sin. Laganap ang sala, baliwala nila ang balaod sa Ginoo. Nakapasakit kini sa kasing-kasing sa Ginoo. Kung ang tao grabe ng kasalanan, nakapasakit kini sa kasing-kasing sa Ginoo nga mo'y creator nato. Na siya mo'y naghimo niya aron ta mo simba, aron ta mo pressing, aron ta mo salig, aron ta mo nunot kaniya. Wala ka himua aron ka mahimo kang latagaw, wala ka himua aron ka mahimo padulong ka sa impierno, kundi gihimo ka niya aron ka makaadto sa langit, sa heaven. Nga giandam sa John 14:1-2 nga naghimo siya og langit para sa iyong makatawan nga ready na. Sa mga tao nga dili ready, no. Sa mga ready nga katawan, gaandam na siya mga kaigsunan. Listen to the word of God. My word, the word of God, and the last test. I tell you the truth, and the whole truth and the Bible. So I hope nga naminaw mo, millionaire, billionaire, trillionaire, listen to the word of God. Pwede in one twinkling of your eye, kwaon ka na, nga wealth. Twinkling of your eye, usa kapag milok, kwaon ka na nga wealth sa inyong kinabuhi. Kung dili mo kasaligan nga magdala na, kwaon na sa Ginoo. Usa ka linog nga makusog, usa ka bagyo nga makusog, ipadala sa Ginoo, wala na. Tulad sa LA, ang mga billionaires, balay nila 1 billion. Wala ni tabang sa tao, nila ipakaon sa mga kabos. Ilang pura sila unggoy, pura sila og kanang grabe kahakog ng mga katawhan. Og gipanisan sila sa Ginoo pinagi sa sunog, kalayo lagi padala sa Ginoo og nahimo na silang pobre. Gikan sa mga dagang cars, dagkong balay, mga negosyo, pobre kaon na sila noodles. That is will of God. Tungod sa ilang pagkagarbuso, pagkadato, gihimo. So learn to the mga dato ng mga tao. Millionaire, billionaires, trillionaires, ang namo ng kwarta, itabang na sa mga magwawali ning katakusang mga adlaw. Itabang na sa mga preacher of the Baptist, preacher of the gitawag og kining mga ubang mga magwali basta luwas na nga mga church. Ingon sila luwas na, itabang na niya. Di pa ulahi ang tanan. I tell you the truth. If you are billionaire, trillionaire, Judge Boros, apay isa nga dato kayo, di pa ulahi ang tanan. Pag-abot niya sa linog, kusog kayo, gira, hurot na niyong kabtangan, muhila ka ug magbasol ka. Dapat karon itabang na nimo na sa mga taong kabus, mga pobre nga way kaon, mga magwawali nga evangelist, pastors in the last days. Galisod og kaon, galisod og pero ang pulong sa Ginoo, o kaya among gilantaw ang langit, among gilantaw ang mga butang sa langit, o kami naglantaw og butang sa kalibutan. Although og mag-bless ang Ginoo sa amo rang gamito sa pagwali, whole world nga wali, ang mga blessings nga ihatag. O dili na mo balay-balay sa mga balay that it is useless things in the sight of the Lord. So dapat gamiton in katapusan mga adlaw inyong wealth. Billionaire, trillionaire, listen to the word of God. If not, you die. You die and going to hell. I tell you the truth. Proven and tested. Kings, princes, mga generals kaniadto, miadto sila sa linaw nga kalayo. Isaiah 4:10-11. Mark 9:48. Dito na sila sa linaw. Kadtong wala makasapon kang Jesus Christ, faith in Christ, repent in Christ, believe in Christ, are going to hell. I tell you the truth. Walay laing maluluwas, walay laing himo sa langit ug sa yuta, si Christ ra. Even sa kinatungyan sa kalibutan, si Christ ang himo. Even sa lips, si Christ ang nahimo. Anong di makamutuo kang Christ? Ha? Ayaw paabot ka silutan ka sa Ginoo, pinagi sa linog, pinagi sa mga katalagman, gira, buhawi, bulkan, buto, tsunami. Ayaw pagpaabot sa kamatayon, and you're going to hell, your family going to hell, papag mama going to hell. Well, listen to the word of God. I hope nga nasabtan niyo mga kaigsoon. Yung katapusang adlaw sa among kinabuhi, nga among gigahin, among kinabuhi para sa Ginoong Dios, para sa gospel nga matuo. I hope nga nasabtan niyo mga kaigsoon. Bisan mo hila ko, bisan sa buhaton, so dapat masabtan ninyo mga kaigsoon. Even si Paul naghila kaniya adto sa mga tao nga maluwas. Paul cry out, ipakita niya nga padulong mo sa impierno. Tungod si Paul kabalo siya, si Christ yung nagkuha niya gikan sa balaod ni Moses to grace sa iya mga kaigsoon. I hope nga nasabtan ninyo ang tanan mga kaigsoon. God bless. God bless the word bless you. Kung mamati mo, proteksyonan mo sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Peaceful in your life kung dawaton yun nga teaching mga kaigsoon. So, if you contact me, pwede kong mo prayer. Contact me, my number, Pastor John Bordado, 0975-769-0555.
7403. My number. Kung magpaampo mo prayer, yes. Pwede ko mo pray. May sakit, pwede, no? 0975-769-7403. Contact me. Pwede ko mo pray, mga kaigsunan. Ako ini katapusan mga adlaw, willing mo pray sa mga tao nga samaran, mga kaigsunan. I hope nga nasabtan. God bless. May gabi sa tanan, mga kaigsunan.